Magpapasko pero may puksaan online. Isang simpleng alok ng pagiging ninang ang nauwi sa isang mainit na diskusyon sa social media. Sina Herlin Budol at Bea Boris ngayon ang sentro ng usapan matapos ang isang umano'y hindi pagkakaunawaan na mas lalong pinalaki ng opinyon ng netizens. Ano nga ba ang totoong nangyari? Heto ang buong kwento sa ngayon sa programang Fast Talk with Boy Abunda. Diretsahan at kalmado na ibinahagi ni Herlin Budol ang kanyang panig matapos umano siyang ma-reject ng magpresenta bilang ninang sa anak ni Bea Bores. Ayon kay Herlin, malinaw sa kanya na ang kanyang intensyon ay hindi dahil sa closeness, exposure o camera, kundi dahil sa malasakit bilang isang kaibigan. Ayon kay Herlin, gusto niyang magninang dahil sa pakiramdam niya ay kulang ng protector si Bea. Hindi raw ito tungkol sa paggabay o pagdidikta, kundi simpleng pagiging naroon para magbantay at umalalay, may cameraman o wala bilang isang kaibigan. Dagdag pa niya, sinabi raw sa kanya na puno na ang listahan ng ninang, bagay na kanyang tinanggap. Ngunit ang mas tumama sa kanya ay hindi ang mismong pagtanggi, kundi ang naging epekto nito nang pumutok ang issue online. Aminado si Herlin na hindi siya nasaktan, kundi napahiya. Hindi raw niya ito gaanong binigyan ng pansin sa simula hanggang sa paulit-ulit na lang siyang tinitag ng mga tao at ginawang sentro ng diskusyon ang kanyang naging pahayag. Dito niya napagtanto ang isang bagay. Dapat pala ay hindi ka nagvo-volunteer kapag mga ganong klase ng bagay, lalo na kung personal at sensitibo ang usapin. Habang lumalalim ang diskusyon, naglabas naman ng pahayag si Bea Bores sa kanyang Facebook account. Ayon kay Bea, hindi raw dapat gawing big deal ang buong pangyayari. Ipinaliwanag niya na ang kanyang naging sagot ay sarcastic lamang at hindi niya inakalang seryoso ang alok ni Herlin, lalo na't hindi naman daw sila close sa personal. Ayon kay Bea, mahal niya at mabait si Herlin, ngunit para sa kanya ay malinaw na may hangganan ang mga ganitong bagay. Ikinumpara pa niya ang sitwasyon sa isang karanasan noong 2022 kung saan siya mismo ang nag-message kay Herlin para sa isang vlog collaboration, ngunit na heart react lamang ang kanyang mensahe at hindi na niya ito pinalaki pa. Dahil dito, ipinagtataka ni Bea kung bakit tila siya ang naging kontrabida sa mata ng publiko dahil lamang sa hindi niya pagsang-ayon sa alok. Para sa kanya, normal at karapatan ng isang tao ang tumanggi, lalo na kung hindi ito tugma sa kanyang personal na desisyon. Dagdag pa ni Bea, kahit sa gitna ng issue ay nagpapasalamat pa rin siya kay Herlin sa intensyon nitong protektahan siya at ang kanyang anak. Aminado rin siyang nahihiya siyang mag-message matapos ang nangyari dahil ramdam na niya ang naging tensyon. Ngunit lalong uminit ang usapan nang lumabas ang isa pang post ni Bea na nagsasabing halatang mga hindi sanay sa rejection. Para sa ilan, isa lamang itong biro o pahayag ng pagkadismaya. Para naman sa iba, ito raw ay patutsada na lalong nagpalala sa sitwasyon. Dito ngayon nahahati ang opinyon ng netizens. May mga nagsasabing malinaw ang mabuting intensyon ni Herlin at wala siyang masamang hangarin. Ngunit may mga naniniwala ring tama lamang si Bea sa pagtatakda ng personal boundaries, lalo na pagdating sa mga desisyong may kinalaman sa kanyang anak. Sa huli, malinaw na walang direktang umaatake at walang hayagang nananakit. Ngunit ipinapakita ng isyong ito kung paanong ang isang simpleng sagot kapag nailabas sa publiko ay pwedeng magkaroon ng ibang kahulugan at mas malaking epekto kaysa sa inaasahan. Isang paalala rin ito na sa panahon ng social media, ang mabuting intensyon ay hindi palaging sapat. Mahalaga rin ang paraan ng pagsagot, ang timing, at ang konteksto ng bawat salita. Ano mga ka-chisflix ang tingin nyo sa isyong ito? Tungkol ba ito sa mabuting intensyon
o sa karapatang magtakda ng hangganan. Ibahagi nyo ang opinion nyo sa comments at pag-usapan natin ito ng maayos at malinaw. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Please click sana.